mo ba kung ano yung pinakamasakit na parte ng pagiging content creator? Hindi ito yung puyat. Hindi ito yung pagod kakaisip ng content. Hindi ito yung konting views, mabagal na kita, o minsang walang engagement. Ang masakit na parte ng pagiging content creator, hindi ang algorithm, kundi ang kawalan ng suporta mula sa mga taong inaasahan nung unang maniniwala sa iyo. Masakit yung nag-uumpisa ka pa lang, todo effort ka, nag-aaral ka, nag-e-edit ka, inuulit-ulit mo yung video para lang gumanda. Tapos yung mga taong malapit sa'yo, sila pa yung munang magsasabi sa'yo ng, sayang ang oras mo dyan, tigilan mo na yan, wala ka namang mapapala dyan, kailan ka ba titigil sa kakagawa ng video? Masakit kasi akala mo sila ang sasalo sa'yo kapag pagod ka na. Sila yung intindi kapag ilang beses ka nang bumagsak. Pero ang totoo, minsan, nauna pang maniwala yung mga strangers online kaysa sa sarili mong paligid. Pero pakinggan mo to, hindi ibig sabihin na wala silang suporta, mali na ang ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na nag-iisa ka, wala ka ng patutunguhan. Minsan kasi, hindi ka lang naiintindihan ng mga taong hindi pa nakikita ang pangarap mo. Hindi nila nararamdaman yung passion mo. Hindi nila alam kung gaano ka kasaya kapag may isang taong natutulungan ng content mo. At dito ka masusubok bilang content creator. Magpapatuloy ka ba kahit walang pumapalakpak? Magpo-post ka pa ba kahit walang pumupuri? Maniniwala ka pa ba sa sarili mo kahit nagdududa ang lahat? Kung nasasaktan ka ngayon, ibig sabihin, may pinanahawakan kang pangarap. Kung nagpapatuloy ka kahit walang suporta, ibig sabihin, may tapang ka. At tandaan mo, darating ang araw, yung mga taong yan na hindi naniwala, sila pa yung unang magtatanong sa'yo kung paano ka nagsimula. Kaya huwag kang titigil. Ang importante, ikaw yung unang taong maniniwala o naniniwala sa sarili mo. Magpatuloy ka lang. Hayaan mong ang bunga ng consistency mo ang magsalita para sa'yo. Natulungan ba kita? God bless.